Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 18, 2025, Martes, sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 1, verses 10 and verses 16 to 20. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ng katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magdiwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy, kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy ng ating pong paglalakbay patungo sa ng 40 araw na paghahanda. Maganda po nasa puntong ito sa ating pong narinig na pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías, kung saan ay kanya pong ina-address o tinatawagan ng pansin ang mga pinuno ng Sodoma at ng mga mamamayan ng Gomora na pakinggan ang aral ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan at sila ay magpakabuti, magbalik loob sa Diyos, dahil nga siguro talagang naging talamak na ang kanilang pong pamumuhay na malayo-malayo sa mga aral ng Diyos. At ito ay binibigay niya bilang babala, dahil sila nga ay mapapahamak kung sila ay magpapatuloy sa paggawa ng masama at tatalikdan ang mga dapat na inaasahan sa kanilang gawin, lalong-lalo na ang pagpapairal ng kapayapaan, pagtatanggol sa mga balo, sa mga naaapi. Ito, kaya lang, yun nga, nagiging taliwas. Parang yung mga gawain nila, yung mga responsibilidad nila ay kinakaligtaang gawin dahil nakapokus sila doon sa pang-personal nilang layunin. At lahat naman na ito ay kumbaga nagdudulot ng pagsuway sa utos ng Diyos. Maganda rin siguro na sa panahon ngayon sa atin po, lalo na para sa bansa natin. Maganda rin siguro na sana mabasa ito, mapakinggan ito ng mga pinuno ng ating bayan bago pa mangyari din sa ating bayan ang nangyari sa Sodoma, ang nangyari sa Gomora, dahil nagpabaya ang mga pinuno na dapat inaasahan na tutulong sa bayan na maging mapabuti at maging mabuting tao sila na sumusunod sa mga aral ng Diyos. Kaya lang, sa ngayon, talagang dito po sa bansa natin, marami pong mga pinuno ang siyang nagliligaw sa taong bayan, sa mga mamamayan, na ililihis ang mga dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kumbaga nadadala ang marami na ipaglaban ng kanilang mga personal na mga interest. Yung away-away nila ay isinasangkot ang buong bayan, sinasangkot ang mga mamamayan. Ang daming rally
ang daming mga pagpupulong, no? Samantalang marami pa rin, no, ang nagugutom, marami ang walang pambayad sa ospital, marami ang nangangailangan, no, ng tulong, mga eskwelahan, no, na kailangan ng isaayos, mga eskwelahan nga, no, ng mga nasa bundok, mga estudyante, hindi natin mahanapan, no, ng solusyon, hindi magawa ng batas para paano sila matutulungan, madadala ng tulong. Ngayon, nakafocus talaga tayo sa mga, at marami din, no, marami sa mga mamamayan ang nakafocus din sa pagtulong at pakikiisa o pakikibahagi sa kaguluhan ng mga pamilya na nag-aaway-away dahil sa politika. Ito yung mga strategy. Pero ganun pa man, kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, hindi natin pagninilayan ng mabuti ang ating mga ginagawa, lahat tayo ay makakaranas ng kumbaga mga consequences nito. No, ng mga mas marami pang problema ang atin pong sama-sama din namang mararanasan. At yung realidad, no, na kahit wala kang kinalaman, kahit ayaw natin makisangkot, madadamay at magiging apektado tayo sa resulta ng mga kaguluhan, bunga ng pagsuway natin sa mga aral at utos ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.